إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشرفه من خلقه وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف عنها الغمة وحذرها من البدع وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد أفلح المتقون فقال من عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اسمعوا وعوا قول ربكم جل في علاه حيث قال الله جلت قدرته وإن كل شيء خلقناه بقدر وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي في صحيحه وكذلك الحاكم في المستدرك أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال يا رب ماذا أكتب قال اكتب ما سيجري من تلك الساعة إلى ما هو كائن إلى قيام الساعة. Mga kapatid, magulang sa pananampalataya, narito na tayo sa ika-12 ng Shawwal sa taon na ito, 1446 ng Hijrah. Napakabilis ng panahon, napakabilis ng mga oras at segundo na kung saan ay hindi natin namamalayan na baka bukas makalawa o mamaya magigising na tayo na naroon na tayo sa ating mga libingan. Bagay na hindi natin maaaring sabihin na, Ya Allah, ilayo mo nawa, sapagkat ang bawat isa ay tinakda na ni Allah ang kanyang pag-iral sa mundong ito at pagkawala sa mundong ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-Karim, wa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar.
at tunay na ang lahat ng bagay ay aming nilikha na mayroong itinakdang kapalaran sa kanila. Itinadhana na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat-lahat. Kaya nga sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sa riwaya ni Imam Tirmidhi, rufi'atil aqlam, ang mga panulat ay naiangat na at natuyo na ang mga dahon na pinaglagdaan o pinagsulatan ng mga itinadhana sa atin. Nangangahulugan si Allah subhanahu wa ta'ala ang tangi at nag-iisa na mayroong kakayanan sa lahat ng ito sa nagpagtatakda at pagpapairal ng mga bagay. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Si Allah subhanahu wa ta'ala, kung anuman ang kanyang naisin, yun ang magaganap. At kung anuman ang hindi niya naisin na hindi magaganap. Si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagsabi, idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Sa surah Yasin, sinabi ni Allah, kung nanaisin ni Allah ang isang bagay, sinasabi niyang maganap, umiral, at ito ay iiral o mangyayari. Dahil dito mga kapatid sa pananampalataya, kung babalikan natin ang pagkalikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay, ay magkakaroon sa puso ng isang mananampalataya, ang bunga nito ay rida o yung pagkalugod at pagtanggap sa kung ano ang tinakda ni Allah. Tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na sa araw na ito ng Jumu'ah, ikaw ay nakaupo riyan at ako'y nakatayo rito. Tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na yung Ramadan na nakalipas ay mapagtagumpayan mo. Tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw bilang isang mananampalataya ay naririto ngayon at magdadasal ng Salatul Jumu'ah. Walang anumang bagay na nangyayari nang walang pagtatakda ni Allah. Maging ito man ay sinasadya o hindi, lahat ng iyan ay nakatakda na kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang tinatawag na al-ilmul azali. Al-ilmul azali, ibig sabihin niya ang kanyang kaalaman na naroroon ganang sa kanya. Kaya kung babalikan natin ang panimula ng pagkalikha na ito, unang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala yung panulat. Sabi sa pagkakaulat kay Imam al-Bukhari sa kanyang sahih, sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, bago pa ang lahat, kana Allah walam yakun shay'an qabla. Sa riwayat ni Imam Muslim, kana Allahu walam yakun ma'ahu shay' wa kana arshuhu 'ala al-ma'. Ayon sa pagkakaulat ng dalawang kitab na ito na sahih, at after sa Quran al-Karim, pag hadith ang pinag-uusapan, nagkakaisa ang umma na ito na ang Sahihul Bukhari at ang Sahih Muslim ang pinaka-correct sa lahat ng kitab after ng Quran al-Karim. Nahnu mutalabuna bil-imani bisihhatihima. Wa man ankara sihhatahuma biduni mubarrir ba'da an tabayyana lahu al-huda fahuwa kafirun bil-ijma'. هذا من العلوم التي لا بد للمسلم أن يؤمن بها بالضرورة. Pagkatapos ng Quran al-Karim, after niya, ang sumunod na daraja na dapat nating paniwalaan ay ang Sahihul Bukhari at ang Sahih Muslim. At sino man ang mag-inkar tuwirang kanyang i-deny ang katotohanan at pagiging authentic nitong dalawa, bi-ijma'il muslimin, ayon sa consensus ng ummah, ay kafir, hindi mananampalataya. Kung mamatay siya, la yusalla alay, hindi pwedeng dasalan. Wala yudfanu fi makabiril muslimin, at hindi maaaring ilibing sa libingin ng mga Muslim. Wala yugassal, wala yugsal, wala yukaffan. Hindi pwedeng paliguan at hindi pwedeng ibalot, ilibing sa libingan ng mga kufar. Ibig sabihin, malaking kasalanan ng pag-deny
ng pagiging authentic ng hadith na ito ng Bukhari at ng Muslim. At ganoon din sa iba pang mga kutob na susunod sa daraja nila. Kagaya ng Sahih Tirmidhi, ang kitab ni Imam Ahmad sa kanyang musnad, si Abu Dawud at iba pa. Lalo na kung kanilang tutuyain ang hadith. Dahil ang panunuya sa hadith ay panunuya sa Quran. At ang panunuya sa hadith ay panunuya sa Nabi at panunuya sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ipahayag mo ya Muhammad, kung totoo kayong naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, sundin ninyo ako. Sundin ninyo ang sugo na ito, si Muhammad alayhi salatu wassalam, at kung susundin ninyo siya, ay mamahalin kayo ni Allah ta'ala at patatawarin ang mga pagkakasala ninyo. Nabanggit sa hadith na ito, na sinabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, pinagtibay, inulat sa matibay na pagkakaulat na chain of narrators, na sinabi ng sugo ni Allah, alayhi salatu wassalam, sa panimula ay si Allah at walang anumang bagay siyang kasama una-una sa Kanya at ang Kanyang trono ay nasa ibabaw ng tubig. Wa kana arshuhu alal ma. Yan ang panimula ng lahat ng kalikha bago pa nilikha ang anumang bagay. Wa kana arshuhu alal ma. At ang arsh ni Allah Ta'ala ay nasa ibabaw ng tubig. At pagdating sa pagkakalikha, sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ang unang likha ni Allah ay ang panulat. Awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam. Ang panulat, hindi natin alam ang hugis nito, ano ang kwan niya, kagaya ba ng mga pluma ngayon, o mga ballpen o lapis, hindi natin alam. Basta panulat, qalam. At sinabi ni Allah Ta'ala, uktub. Magsulat ka, ya qalam. At sinabi ng kalam, Ya Rabbi, madha aktub? Panginoon ko, ano ang aking isusulat? Qala, uktub ma sayajri min tilkas sa'a. Isulat mo ngayon kung ano ang tatakbo mula sa oras na ito. Ila ma huwa kainun ila yawmis sa'a. At sa kung ano ang mangyayari sa darating na yon, sa araw na iyon ng paghukom o pagtatapos ng lahat. Nakangahulugan mga kapatid sa Islam, na isulat at naitakda na ang lahat-lahat. Pero tayo ay makakapagtanong, kung naisulat na at naitakda ang lahat-lahat, ano pa ang dahilan na tutupad tayo sa kautusan ni Allah at iiwas tayo sa pinagbabawal? Bago natin ito na itinanong na ito ng mga sahaba, sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang sinabi ng propeta na mayroong patapos na banggitin sa mahabang hadith na mayroon ng mga maimpyerno, mayroon ng nakaredy na upuan sa impyerno sa paraiso. Nagtanong ang mga sahaba, Ya Rasulullah, in kana kadhalik, famal amal? Ya Rasulullah, falimal amal? Bakit kami gagawa pa? Bakit tayo magtatrabaho pa? Bakit tayo susunod pa, magsambayang pa, maghaji pa, magjihad, magda'wa? Kung langon-langon na nandun na sa ukuran ng Allah Ta'ala, andun na sa kanyang tinatawag na qadar. Sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khulika lahu. Tumupad kayo sa utos, umiwas kayo sa pinagbabawal, pagsikapan ninyo, sapagkat bawat isa ay pinagaan sa kanya kung para saan siya nakatakda. Nangangahulugan kung nakatagda siya para sa paraiso, papagaanin ni Allah Ta'ala ang daan patungo doon sa iyo. Ang tawag doon sa Lugatul Arabiya, at-tawfiq. At-tawfiq o yung basbas mula kay Allah Ta'ala. Kahit ano pang gawin mong amal, kung walang tawfiq mula kay Allah, walang silbi. Walang baraka. Walang basbas mula kay Allah. Ano yung basbas na yun? Sabi ng ating mga ulama, most especially si Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ang ibig sabihin ka ng tawfiq, sabi niya, saddu turukis syar wa fathu turukil khair wa tashil al-wusul ilayha. Ibig sabihin ay ang pag-block ni Allah Ta'ala sa anumang mga daan patungo sa kasamaan at kasalanan.
at ang pagbukas ni Allah Ta'ala sa lahat ng daan patungo sa kabutihan at pagpapagaan nito para sa iyo. Yan ang taufik ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ating ihambing sa nagdaang ayuno, pinagaan sa iyo ni Allah Ta'ala ang pag-aayuno, ang pagkiyam at siyam, taufik ni Allah yon. Hindi yon galing sa iyo na pagsisikap. Nangangahulugan, gusto ni Allah ang kabutihan para sa iyo. Gusto niyang ikaw ay maparaiso. Dahil ang qadar, ang tinakda ni Allah, hada sirrullah ala an kaunihi. Ito ay kanyang sikreto sa kanyang mga nilikha. Walang sino mang makakaalam nito, nitong ghaib na ito, maliban lamang doon sa mga pinili niya sa kanyang mga propeta. At alam natin, yumango na ang huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inihayag niya na sa atin ang mga pangkalahatan o general na mga bagay tungkol sa ating din, sa ating akida. So, ibig sabihin nito mga kapatid sa Islam, gumawa tayo sa abot ng ating makakayang pagsisikap. Fattakullaha mastata'tum la'allakum turhamun. Sinabi ni Allah Ta'ala, ay fattakullah, ay intathilu bi awamirillah, wajtanibu nawahiyahu. Inyong gawin ang kanyang mga kautusan at iwasan ang kanyang mga ipinagbabawal sa abot ng inyong kakayanan upang kayo ay kaawaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangangahulugan, ang pagtatakda ay naroroon kay Allah. Ayon sa ating mga scholar, ang pagtatakda o pagkakadar ni Allah ay nasa tinatawag na 4 maratib. 4 na pagkakasunod-sunod. Awalan, al-ilm. Lahat ng itinakda ni Allah Ta'ala, sabiqun fi ilmihi al-azali. Andun na sa kanyang kaalaman. La ya'lamu, wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sya'. Walang sino mang nakakaabot o nakakatalastas sa kanyang kaalaman, liban lamang sa kanyang mga pinili. Alimul ghaibi was shahada, la yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Sa suratul Jin, sinabi ni Allah Ta'ala, siya ang nakakaalam ng ghaib, ng nakatago, nakakubli, future, o ano man dyan, nakakubli, was shahada, at ng bagay na nakikita. Wala yudhiru ghaibahu, o ala ghaibihi. Walang sino mang kanyang pinapaalam ang kanyang ghaib na yun nakatago sa kahit sino man. Not a single soul knows it, maliban lamang sa kanyang napili mula sa mga sugo na kanyang binigyan. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi niya alam kung kailan ang pinaka-oras ng araw ng paghukom. Pero hinayag sa kanya ni Allah na ito ay mangyayari sa araw ng Jumu'ah. Pero hindi natin alam kung kailan na Jumu'ah. Inulat ni Imam Muslim sa kanyang sahih, sinabi ng sugo, alayhi salatu wassalam, kanyang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin asrakat alayhi syams, أو طلعت عليه الشمس في يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أخرج أو فيه خلق آدم وفيه ونفخ فيه من روحه وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. Sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na araw na sinikatan ng araw sa mga araw ninyo ay ang araw ng Jumu'ah. Dito'y nilikha ni Allah Ta'ala si Adam, nilagyan niya ng kaluluwa, at dito niya pinasok sa paraiso, at dito niya rin pinaalis sa paraiso, at sa araw at ang araw ng paghukom ay hindi mangyayari maliban sa araw ng Jumu'ah. Pero hindi natin alam kung ngayon ang Jumu'ah, susunod o kailan. So si Allah alam niya kung anong magaganap. Alam niya ang hindi mo pa ginagawa, nasa puso mo pa, innahu alimun bidatis sudur. Siya ang ganap na nakakaalam sa anong nakakubli sa mga puso. Pangalawa, ba'dal ilm, al-khalq, awil kitaba. Pangalawa, kitaba. Pangalawa, ay ang pagsusulat. Gaya ng binanggit natin na dalil kanina, si Allah subhanahu wa ta'ala, una niyang nilikha ang kalam, ang panulat, at inutusan niyang isulat
ang lahat ng mga nakatakda. Ang rizq natin at ang lahat. Kaya huwag masyadong magpakalulong na mamroblema masyado sa ano ang biyaya mo ngayon o bukas. Gawin mo lang ang asbab at itawakkal mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siya mismo, kung hahanapin mo ang halal, ay ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang tawfiq patungo dito. Na, pangatlo, ba'dal kitaba, al-mashi'a. Al-mashi'a, ibig sabihin, kung ano ang niloob ni Allah Ta'ala o ginusto niya, yun ang mangyayari. At ang mashi'a na tinatawag na sa dalawa, mashi'atun kauniyatun qadariyah, wa mashi'atun qadariyatun syar'iyah. Ay ang kalooban ni Allah Ta'ala na nagaganap kahit ito ay babangga sa kanyang ipinagutos. Nangyayari, may kafir, may munafiq, may musyrik. Minsan maisip mo, bakit hindi pa namatay itong mga kufar na ito? May hikmah, bakit na riyan sila nilikha ni Allah? Huwalladhi khalaqakum, faminkum mu'min, wa minkum kafir. Sa surat At-Taghabun, sinabi ni Allah, siya ang may likha sa inyo. Mula sa inyo ay mayroong naniniwala at mayroong hindi naniniwala. Upang maging pagsubok sa isa't isa. Wa kadhalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan afala sinabi ni Allah Ta'ala, kadhalika ja'alnakum fitnatan aw fitnatan ja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun sa surah Yunus. Sinabi ni Allah, ganun na lamang nanilikha namin ang bawat isa sa inyo na pagsubok sa isa't isa. Ang mu'min pagsubok sa kafir, ang kafir pagsubok sa mu'min. Yan ay design na ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi mo mati-question. At ang pangalawang klase ng kanyang mashi'a o ng kanyang pagkakaloob ay yung kalooban niya na sang-ayon sa kanyang sharia na madalas hindi nagaganap. Hindi nagaganap. Hindi lahat ng tao mu'min. Pero binigyan niya tayo ng gabay upang hindi tayo makapagrason sa yawmul qiyamah. Bakit ako pinasok dito sa impyerno? Walang hustisya si Allah. Bakit ako nilagay dito na walang dahilan? La. Kung gustuhin ni Allah, gagawin niyang mu'min lahat ng tao. Pero dahil ito ay sa kanyang pagiging adil o patas, kaya niya nilikha na mayroong hindi naniniwala at may naniniwala. Kasunod nito, al-khalq, ang pagkalikha. Matapos ang kanyang lahat-lahat ng yon sa kanyang kaalaman, sinulat, at kanyang iniloob, pang-apat ay ang khalq o yung pagkalikha. Lilikhain kung anuman ang kanyang itinakda. Dahil dito mga kapatid sa pananampalataya, tayo na mga mananampalatayang mu'minun, mga muslimun, naniniwala tayo na anuman ang masama at mabuti, likha ni Allah yon. Pero ang tanong, pwede ba nating iukol kay Allah subhanahu wa ta'ala ang masama o hindi? Ang sagot, hindi pwede. La yunsabilallahi syarr. Ano mang masama, hindi pwedeng isisi na dahil ito nilikha ni Allah, kaya ito na ang kadar. La. Naam, kadar din ni Allah Ta'ala yun. Kauniyan, ayon sa kalikhaan. Pero, mayroon kang pagpipili kung ano ang dapat mong piliin, mabuti man ayon sa kanyang syariah o masama man sa kanyang syariah, kaya dun kahuhusgahan ni Allah ayon sa iyong pagpipili. At ikaw mismo, aktual na gumagawa, dun ka bibigyan ng hatol ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mga kapatid sa pananampalataya, anumang syar o kasamaan na gagawin mo, anta alladhi taksibuhu hakikatan. Ikaw o taksabuhu hakikatan. Ikaw mismo ang nag-i-earn ng kasamaan na yun. Kaya ikaw ang tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala dito. Amma huwa ka khaliq, fala yus'alu amma yaf'al, wa nahnu nus'al, ay hum yus'alun. Siya na tagapaglikha, hindi maaring questionin sa kanyang paglilikha, bagkus tayo,
na mga nilikha ang matatanong. Yan ang i'tiqad, yan ang aqida natin Ahlus Sunnati wal Jamaa. Kaya sa mga nalalabi ng mga araw na ito ng Shawwal, sa sino man ang hindi pa nakapag-ayuno ng sunnah, pinakamainam na ayunuhan niya ang sunnah upang maging parang isang buong taon ng kabutihan. Gaya ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya ayon sa pagkakaulat ni Abu Ayyub al-Ansari, sabi niya, man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana kaman sama ad-dahr. Wal hadithu muttafaqun alayh. Sinabi ng Sugo alayhi salatu wassalam, sabi niya, sino man ang mag-ayuno sa isang buong buwan ng Ramadan at sinundan niya ng 6 na araw na sunna ng Shawwal, kahit magkakahiwalay yun, basta't sa loob ng buwan ng Shawwal, 6 na araw ay para siya nag-ayuno ng isang buong taon. Ang pag-ayuno o kabutihan o kahigtan na ito, reward na ito, hindi magaganap sa atin kung hindi sa tawfiq ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't lagi mong hingin kay Allah, Ya Rab, kung ano man ang nakasulat riyan na masama tungkol sa akin o maliligaw ako, palitan mo ito, Ya Rab, na ako ay mapunta sa iyong gabay. Bakit? Maaari niya bang burahin? Maaari? Maaari. Dahil siya lang may karapatan. Yung pagbura at paglagay at pagpapalit, siya rin yung kabilang din sa kanyang kakayanan sa pagtatakdir o pagtatakda. Sinabi ni Allah Ta'ala sa Suratul Ra'd, Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Sinabi ni Allah Ta'ala, at ayon sa tafsir ni Imam Al-Qurtubi, ibig sabihin nito ay yaong tinakda ni Allah, siya ang maari nitong mag-erase at maari niyang pagtibayin at nandun sa kanya ang pangulo ng lahat ng mga kitab o talaan ng mga tinakda niya. So dahil ito ay sikreto na kasikreto sa atin, hindi natin alam, doon natin ipagkatiwala lahat kay Allah at basta't sumunod tayo sa kanyang kautusan na nariyan nakatakda na sa kitab at sa sunna ng Nabi alaihi salatu wassalam. Nawa ay igawad ni Allah Ta'ala sa atin ang kasigasigan sa pagpapatuloy sa ibadah hanggang umabot sa atin ang kamatayan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an khulafa'ina ar-rashidin an Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati rasulik salawatuka wa salamuka alayhi wa ridhaka an ashabihi ajma'in. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adilla ash-shirka wal mushrikeen ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinak wa akhdhul man khadala dinaka ya rabbal alamin. Allahumma aktub lana al-khair. Allahumma aktub lana al-khair wa amitna ala al-kitab was sunnah. Amitna ala at-tauhid ya rabbal alamin. ووفقنا وسدد خطانا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم انصر إخوتنا المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. ووفق علماءنا وعلماء أهل السنة والجماعة وولاة أمورنا الذين يحكمون رعيتهم بكتابك وسنة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عن أصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم.